Gumulong na ang preliminary investigation sa isinampang reklamo ng kampo ni Senador Bongbong Marcos laban sa Smartmatic. Plano rin daw nilang humingi ng recount. Umaaksyon si Ina Zara. Recount ang magiging apela ng kampo ni Bongbong Marcos kapag inihain na sa Presidential Electoral Tribunal ang kanyang reklamo sa nangyaring eleksyon noong Mayo. Matatanda ang dikit ang laban nila ni Vice President-elect Leni Robredo. Hihilingin daw ni Marcos na huwag isama sa bilangan ang anilay mga kontrobersyal na cluster precinct kung saan umano na manipula ang bilangan. Kanina, iprinisenta nila ang kopya ng mga natanggap na boto mula 9 p.m. hanggang 10:10 ng gabi noong Mayo 9. Ayon sa kampo ni Marcos, kaduda-duda ang bigla ang pagtaas ng numero ni Robredo kahit pa sa mga probinsyang sakop ng kanilang baluarte. Dito sa mga presinto na ito, maski na doon sa mga bailiwicks namin, consider bailiwicks, meaning Leyte, Samar, Pangasinan at saka parts of Region 2, talo si Senator Marcos. Ang nanalo dito, all throughout, 1,689 precincts, ang nanalo si Congresswoman Robredo. Gumulong na rin kanina ang preliminary investigation na isinampa ni Senador Bongbong Marcos laban sa Smartmatic. Ayon kay Atty. Jose Amor Amorando, isang cybercrime law violation daw ang ginawa ng Smartmatic nang pasukin na isang personnel nito ang server ng walang authorization at approval ng COMELEC. Damay sa reklamo ang country manager ng Smartmatic na si Eli Moreno, ang technical director na si Marlon Garcia at 4 pang opisyal ng Smartmatic. There are clear cases of fraud and electoral manipulation. We will pray also that the election in said areas be set aside. May hiwalay na reklamo ng isinampa sa COMELEC ang kampo ni Marcos kung saan hiniling din nilang payagan silang magsagawa ng audit sa transparency server at central server ng COMELEC. Wala pang sagot ang COMELEC dito. Inihahanda na rin ng Marcos camp ang electoral protest na posibleng isampa sa huling linggo ng Hunyo. Pinag-uusapan po natin dito yung katotohanan po nito at saka anong nangyari. Kasi nais po natin ipaliwanag ito doon sa mga bumoto sa kanya, doon sa mga bumoto rin sa ibang kandidato at doon sa ating mga kababayan na nais na magkaroon ng malinis at maayos na eleksyon. Kasi kung ganito ang mangyari, parang hindi po mga kababayan natin ang bumoto. Ang bumoto po dito, kung ganito ang nangyari at ito naman ay nakikita natin kung anong nangyayari ngayon, ang bumoto dito ay yung Venezuelan, yung Smartmatic. Sila ang gumawa Sila na ang gumawa ng eleksyon natin. Umaaksyon, Ina Zara, News 5. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.